Milagrosang Birhen ng Antipolo, sama-sama tayong magpuri sa Diyos, manalangit magsaya sa piling ng ating ina. Umahon tayo'y umawit kay Hesu Kristo bilang pasasalamat sa kanyang inang Maria. Handugan natin si Jesus sa ating kapwa, sapagkat pagpapala niya'y tuloy-tuloy. Tayo na sa bundok na hinalikan ng Diyos, sa bahay ni Maria, yakap ng Diyos sa lahat. Mga bunga ang ani, bulaklak at kandila'y alay, upang madama pag-ibig at yakap ng Diyos. Viva, viva, kayong anghel reyna. Tayo ng lahat sa Birhen ng Antipolo, isang pamilya at bayan, tayo'y umahon. Tayo ng lahat sa Birhen ng Antipolo, lahat ng himala pagpaparay baon-baon. Halina't tayo'y umahon sa Antipolo, sa dambana ng Milagrosang Birhen ng Antipolo, sama-sama tayong magpuri sa Diyos, manalangit magsaya sa piling ng ating ina. Umahon tayo'y umawit kay Hesu Kristo bilang pasasalamat sa kanyang inang Maria. Handugan natin si Jesus sa ating kapwa, sapagkat pagpapala
Tayo ng lahat sa Birhen ng Antipolo, isang pamilya at bayan, tayo'y umaon. Tayo ng lahat sa Birhen ng Antipolo, lahat ng himala, pagpaparay baon-baon. Halina tayo'y umahon sa Antipolo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong tagapagdiwang ay si Reverend Father Keith Benaventura. O Birhen ng Fatima, kami dumudulog sa mahal mong alindog at nagpakukupkop sa amin ipakita landas ng ginhawa. Darasalin namin ina, rosaryo mo tuwina. Pangako mo ay tubdin, hiling namin dinggin. Digmaan ay pawiin, lahat pag-isahin. Inahawag sipayuin ang aming dalangin. Kaming lahat ay ampunin at itong bayan namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maligayang pagdating dito sa Katedral ng Antipolo, ang tahanan at pandaigdigang dambana ng mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Welcome po sa inyo. Welcome here at the Holy Sacrifice of the Mass. Ngayon po ay ating ginugunita, ating ipinagdiriwang ang mahal na Birhen ng Fatima. Sa Santa Misang ito, itaas natin ang ating mga samot dalangin, ang ating mga pangarap at mga mithiin para sa ating buhay, para sa maayos na pamumuhay, para sa mabuting kalusugan, at para sa mapayapang paglalakbay, para sa ating pamilya, mga kaibigan, para sa ating trabaho. Gayon din ialay natin ang banal na misang ito para sa intensyon ng ating Santo Papa Leon, intensyon ng ating Obispo Ruperto, para sa Diocese ng Antipolo, para sa simbahan ng Antipolo, at para sa kapayapaan at pagkakaisa ng lahat ng mga tao. Iyon ang dalangin ng mahal na Birhen ng Fatima nang siya'y mag-aparisyon mahigit 100 taon na ang nakararaan, na harinawa ang digmaan ay huwag maganap at magkaisa ang lahat kay Kristo na kanyang anak at ating Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Panginoon, Panginoon.
Pagpuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anak'y dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay, kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin.
Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na ginto-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring yaon, mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagalak. Na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling, sa daigdig maghahari, kapalit ng ninuno mo sa sinumang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Alleluia, 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 alleluia. Birheng Mariang mapalad, dapat magpuring lahat sa'yo at sa iyong anak. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ginugunita natin sa araw na ito, 13 ng Mayo, ang mahal na Birhen ng Fatima. Tuwing 13 araw ng buwan, sa loob ng 6 na buwan noong taong 1917, ang mahal na Birheng Maria ay napakita, nag-aparisyon doon sa Fatima, Portugal, bansang Portugal, sa 3 bata. Naalala niyo sila? Sina Lucia, Jacinta, at Francisco. Ang panawagan ng mahal na ina sa mga batang ito ay ano? Magdasal ng rosaryo. Sabi ng mahal na ina, ayon na rin sa pagsasalaysay noon ng mga bata. Sinabihan daw sila ng mahal na ina, "You, Lucia, you will go to heaven. You, Jacinta, you will go to heaven. You, Francisco, you will go to heaven." Sila raw ay tutungo sa langit, yung mga bata. But first, you must say many rosaries. Tinanong pa sila, "Would you like to offer yourselves to God, to accept all the sufferings which He may send to you in reparation for the countless sins by which He is offended and in supplication for the conversion of sinners?" Ang babata pa nung 3. Grabe na yung pagsasalita sa kanila ng mahal na Birhen.
Ano po? Tayo nun, siguro nung bata tayo, anong ginagawa natin? Baka naglulub-lub-lub lang tayo sa kanal. Naglalaro sa kalsada. No, sila, tinanong na. Pupunta ka sa langit. Pero, okay lang ba sa iyo na ialay mo ang iyong buhay sa Diyos? Na ano man ang ibigay sa iyo ng Diyos, na mga paghihirap, iyan ay para sa kapatawaran ng kasalanan mo at para rin sa ikapagpapabago ng mga makasalanan sa mundo. Parang ang bigat nun, no? Sabi pa ng mahal na Birhen sa Fatima, then you will have much to suffer, but the grace of God will be your comfort. The grace of God will be your comfort. Kaya naman sa banal na misang ito, tayo rin mga kapatid ko ay pinaaalalahanan na tularan ang halimbawa ng ating pinagdedebosyonan. You are a true devotee when you become more and more like the person you are devoted to. Tularan si Maria. Tularan ng mga batang pinagpakitaan sa Fatima. At higit sa lahat, tularan natin ang Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang pagtitiis, sa kanyang pagpapakasakit para sa kaligtasan ng ating kaluluwa at para na rin sa kaligtasan ng mga makasalanan. Iyan ang mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima. At sa Ebanghelyo na ating narinig mula kay San Lucas, pinuri ng isang babae ang ina ni Jesus. Ina-acknowledge ni Jesus ang papuring iyon para sa kanyang ina, para sa mahal na Birheng Maria. Subalit, mas binigyang pansin ni Jesus na ang kapuri-puri, na ang kahanga-hanga, na ang pinagpala ay ang sino man sa atin na nakikinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay ito. Alam natin mga kapatid, na si Maria ang pinatutungkulan ni Jesus. Sapagkat si Maria ang nagdala sa kanyang sinapupunan ng salita ng Diyos na nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Si Maria, hindi lang niya basta pinakinggan ang balita ng anghel. Buong kababaang loob din niyang ibinigay ang kanyang pagsang-ayon, ang kanyang pagkamasunurin sa kalooban ng Diyos. Hindi lang siya nagsalita ng, oo, mangyari sa akin ang sinasabi mo. Let it be done to me according to your word. Yes, yes, Lord. Hindi lang siya sa salita. Ipinakita niya rin sa gawa. Sa pagtatapos ng eleksyon na ating isinagawa kahapon, ngayon, unti-unti nang nagkakalinaw yung mga pangalan ng mga mailuluklok na sa mga posisyon sa ating gobyerno. Nanalo ba yung mga binoto nyo? Dalawa lang. Yung iba, better luck next time. Itong nagdaang mga kampanya hanggang eleksyon, di ba? Maraming mga salita tayong narinig. Magagandang salita, masasakit na salita, mabubulaklak na salita, mapapait at nakapanlulumong mga salita ng pangarap, mga salita ng pangako, mga salita ng plataporma at programa, at may mga salita pa na may putik.
Lahat ng iyan na mayani sa ating bayan. Harinawa, ipagdasal naman natin ngayon na ang lahat ng salitang iyan, lalo na yung magaganda at makabuluhang mga salita, ay maisakatuparan nila sa gawa. Yung kanilang mga salita ng pangako, nung sila'y sumusuyo sa atin, harinawa, maisakatuparan sa gawa. Kasi hindi lang sa pagboto nagtatapos ang ating tungkulin bilang mga mamamayang Pilipino. Ang hamon sa atin, mga kapatid, maisabuhay din natin ang lahat ng salita at manindigan para sa mabuti at tama. Ang pagpapakita ng mahal na Birhen sa Fatima ay isang paalaala sa ating mundo na nananahan tayo sa isang moral na lipunan na ang kasamaan at kasinungalingan kailanman ay hindi magwawagi at ang kabutihan at ang katotohanan kailanman ay hindi magagapi. Sabi ni Pope John Paul II, the revelation of Fatima is a reminder that we live in a moral universe, that evil is self-defeating, that good is self-preserving, that the basic troubles of the world are not in politics or in economics, but in our hearts and our souls, and that spiritual regeneration is the condition of social amelioration. Ano ibig sabihin nun? Na ang problema daw, wala sa politika. Ang problema raw, wala sa ekonomiya. Ang problema, ang tunggalian sa ating mundo, ang digmaan sa ating bayan, ay nagaganap muna sa loob, sa puso, sa kaluluwa. Kapag dito pa lang, tinatanggap mo na yung masama, at bawat isa tinatanggap ang masama, doon nagiging masama ang lipunan. Kapag dito pa lang, tinatanggap mo na ang kasinungalingan at mga maling balita, tapos i-chichismis mo pa sa iba. So, doon kumakalat ang masama o maling balita. Nagsisimula sa sarili ang digmaan, ang battle. Pero kung magtatagumpay tayo sa kalooban natin na piliin ang mabuti, hindi ang masama, at ang bawat isa ganun ang gagawin, mababago ang mundo. Mapapanibago ang lipunan. Ang paalaala sa atin ng mahal na Birhen ng Fatima, magdasal, magnilay, isabuhay ang salita ng Diyos. Sapagkat ang tunay na ikauunlad ng bayan ay nasa pagbabago ng ating kalooban. Mga kapatid, sa pagbisita ninyo rito sa Katedral ng Antipolo, lagi nyo sanang pagninilayan ang katangian ng mahal na Birhen. Bukod siyang pinagpala sa babaeng lahat, dahil ang salita ng Diyos, si Jesus, ay kanyang dinala sa kanyang kalooban. At ang salita ng Diyos na ito, si Jesus, ay kanyang isinabuhay. Hindi lang kayo basta nagsisimba na pagkatapos magdasal, pagkatapos lumapit sa Birhen, pagkatapos magtirik ng kandila, pagkatapos bumili ng pasalubong, ay wala na. No. Every visit to the shrine of Mary requires a personal conversion. May nababago. May napapanibago dapat sa atin.
sa ating mga puso, sa ating pamumuhay, sa ating pakikitungo sa kapwa-tao tuwing tayo ay nagdedebosyon. Kung dati mainitin ang ulo, ngayon sana nababawasan na. Kung dati maraming bisyo, ngayon sana nababawasan o naaalis mo na. Kung dati paulit-ulit sa mga kasalanan, sa mga paboritong kasalanan, ngayon sana nagiging matuwid na, nagiging masunuri na, at nagiging mapagpakumbaba sa Diyos. Gaya ni Maria. Ang pagbisita sa dambana ay nagbibigay sa atin ng maraming pagpapala. Ipinagpapasalamat sana natin yan sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang salita at pagsasabuhay nito sa ating pang-araw-araw na gawa. Mapalad ang mahal na Birheng Maria, hindi dahil sa sarili niya. Mapalad ang mahal na Birhen dahil tunay siyang tagasunod at nagmamahal kay Kristo. Sa pamimintuho natin sa Kanya at sa pagpapatuloy natin ng banal na misa, hingin natin sa Diyos ang grasya na matularan natin ang pagkamasunurin ng mahal na Birheng Maria. Amen. Inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin, mga kapatid, na manatili sa atin ang kapayapaang ito. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ng bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ng mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway habagan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, sambitin natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Patuloy din nating ipanalangin ang maayos, mapayapa at matagumpay na pagtatapos ng ating proseso ng eleksyon. Ama naming banal, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pananalangin ni Maria. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo
na aming Panginoon. Amen. Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sa iyo. Hinirang si Maria kay Jesus maging ina. Luklukang una na nagdala, sinapupunan niyang pinagpala. Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sa iyo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain, ngayong ang mahal na Birhen ay ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana, at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming ginugunita ang mahal na Birhen ng Fatima. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami rito sa Antipolo ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po sina Esther at Antonio na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Fatima, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ni na San Pedro at San Pablo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. pagkabagabag, naway mabanagan kang hinirang natala ng umaga.
sapagkat naroon ka. Ni unos ng pighati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinanindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kaniyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay, sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsisimba. Harinawa po anuman ang inyong bitbit na mga panalangin, mga kahilingang itinataas sa Diyos sa misang ito, naway maipagkaloob po sa inyo sa tulong ng mahal na Birhen ng Antipolo. Ang pagtatapos po ng unang nobenaryo sa karangalan ng mahal na Birhen ng Antipolo ay sa May 15. Kung kaya't mayroon tayong solemn mass ng 5 p.m. sa araw na yaon. Huwebes yata yun, May 15. At susundan ng prosesyon sa karangalan ng mahal na Birhen ng Antipolo. May 15, unang pagtatapos ng nobenaryo. May 17 naman, Sabado ng hapon, 5 p.m. ang misa at susundan ng Santa Cruzan. Mga reyna at mga konsorte nila na gaganapin sa Sabado. Pagdasal ninyo, wag umulan. Sabi ko mag-alay ng itlog kay Santa Clara para hindi ulanin ang mga reyna. May 17, Santa Cruzan po sa hapon, sa gabi. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo upang maigawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos
na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na birhen upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo at ang inyong buong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang salita ng Diyos ay naipahayag na, oras na para isabuhay ito. Humayo kayo sa awa at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Regina Celi, laetare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. O Birhen ng Fatima, kami dumudulog sa mahal mong alindog ay napakukup ko sa amin ipakita landas ng ginhawa darasalin namin ina Rosa